Lalong tumatapang ang mga germs at akala natin na lunas, unti-unti na palang nawawala ng bisa. Magandang araw, Kabarangay BK. Ako po si Dr. Joey Chanyungko. Welcome sa ating Real Talk with Doc. Usapang tapatan lang ha. Ilan sa inyo ang makaramdam lang ng konting ubo ay tutungo agad sa butika at bibili ng 2 pirasong amoxicillin o di naman kaya ay iinumin yung mga tira-tirang gamot ni Lola nung 1 buwan pa. Mabuti na lang at pinaunlakan tayo ni Dr. Paulo Garcia, isang infectious disease specialist upang maliwanagan natin kung itong nating nakaugalian ay tama ba o mali. Doc Pao. Naku, Doc Joey, yan ang sakit nating mga Pilipino. In fact, sa recent na 2025 WHO report, dito lamang po sa Southeast Asia, sinasabi na 1 sa bawat 3 Pilipino na mayroong impeksyon ay unti-unti nang nawawalan ng bisa ang mga ordinaryong antibiotics. Ibig sabihin, Doc, sa bawat 3 Pilipino na iinom ng gamot, 1 ay may posibilidad na hindi gumaling. Opo, yan ang nakakatakot at nakakabahalang katotohanan, Doc Joey. Dahil sa maling pag-inom ng mga antibiotics, lalong tumatapang ang mga germs at akala natin na lunas, unti-unti na palang nawawala ng bisa. Paano ba tayo umabot sa 1:3 na yan? Okay, maraming kadahilanan, Doc Joey, kung bakit tayo umabot sa ganitong sitwasyon. Una, tayong mga Pilipino, kadalasan hindi tinatapos ang antibiotics. Humihinto agad sila kapag nakakaramdam na parang gumiginhawa na ang kanilang pakiramdam. Pangalawa, nagsiself-medicate din sila or minsan bumibili sila ng antibiotics na over-the-counter. Marami na ngayong mga Pilipino makakita lamang ng mga resulta ng laboratory test nila, umu-order na lamang online o nakakalusot na nakakabili ng antibiotics sa mga pharmacy. Pangatlo, paggamit ng antibiotics na walang reseta o di kaya sa mga ibang indikasyon katulad ng viral infection. Ang dami sa atin, parang trangkasong pakiramdam, may sore throat, merong sipon, ang hinahanap antibiotics. Pang-apat, gumagamit din ng mga tira-tirang antibiotics. Kadalasan kapag may tirang antibiotics sa mga nagdaang impeksyon, iniisip nila, ay enough na ito, pwede ko pa rin itong inumin kapag meron akong bagong nararamdaman. Bukod doon, kadalasan tayong mga Pilipino nagkakaroon din ng sharing of antibiotics. Halimbawa, si nanay, may sakit ang anak. Iniisip niya na gamot na ito, ng antibiotics na ito, baka pwede pang tumalab sa kanyang anak. So nagkakaroon ng sharing of antibiotics sa community o kahit sa pamilya. Parang copying, ano? Doc Pao. So, madalit sabi, pag pinagpatuloy natin itong ginagawa natin to, parang nagiging training camp ng mga bakterya ang mga antibiotic na hindi naman naireseta ng doktor. Opo, tama po kayo dyan, Doc Joey. Kapag agara na hininto ang antibiotics during gamutan, maaaring may matirang germs na unti-unti magiging mabagsik at nagpaparami. So, sa susunod, yung mga simpleng antibiotics, pwedeng hindi na po tumalab. Pangalawa, kapag walang prescription, pwedeng maling gamot ang kanilang inumin, maling dose, maling tagal o duration ng antibiotics. Maaring hindi din angkop ang pag-inom ng tulad sa mga viral diseases. So walang epekto ang mga antibiotics pero nagkakaroon ng selection pressure. Ano ba yung selection pressure? So yung mga ordinaryong antibiotics, napapatay yung mga mababait na mikrobyo, ang mga natitira yung mga harmful, mga resistant or mga nag-mutate ng mikrobyo. At unti-unti sila nagpaparami at nagkukos ng mas malubhang infeksyon. So, para hindi tayo maging bahagi ng 1:3 na yan, ano ba ang dapat nating gawin? Okay. Una, uminom lang kapag may reseta. Huwag basta-bastang mag-antibiotics kung walang payo ng doktor. Sundin ang tamang dose at schedule. Uminom tayo ng tamang oras para mapanatili ang tamang level ng gamot sa dugo. Tapusin ang buong course ng antibiotics. Kapag sinabing 7 araw, 10 araw, 2 linggo o kahit ilang buwan, tapusin ito. Kasi iba-iba ang impeksyon, iba-iba din ang duration ng antibiotics. May mga impeksyon na mahirap at matagal ang gamutan. Merong mga impeksyon na madali lamang ang gamutan. So kahit gumaan na ang pakiramdam, ituloy hanggang sa huli para siguradong mapatay lahat ng mga bakterya. Huwag gumamit ng mga tira-tirang antibiotics.
Iba-iba ang sakit kasi at ang antibiotics na kailangan, kailangan specific lamang para dun sa infection na yon. At lastly, wag kapag nakakalimot tayo, minsan ang kadalasan na ginagawa, dinodoble yung dose. So, pag nagkaroon ng mga ganong instances, Doc Joey, inumin agad ng malapit sa oras. Kung hindi man masunod yon, at least kumonsulta sa doktor. Okay, ngayong marami na kayong naipaalala sa amin. Ano ba ang oras na siguro na dapat nating itama ang ating pagkakamali? Ano ang inyong huling mensahe sa ating mga manonood? Okay. Sa maling paggamit ng antibiotics, unti-unti nating pinapalakas ang mikrobyo at pinapahina ang bisa ng mga gamot. Sa simpleng pagsunod ng tamang pag-inom, tamang reseta, tamang dose, tamang tagal, makakatulong tayo na mapanatiling epektibo ang mga antibiotics. So nasa atin ang laban. Gamitin natin ang antibiotics ng tama para hindi tayo maubusan ng panlaban sa infeksyon. Ayon nga sa report ng World Health Organization, mabilis daw tumapang ang mga germs. Kaya dapat mas maging matalino na tayo bago uminom ng gamot. Kumonsulta muna sa mga doktor at protektahan natin ang ating sariling kalusugan at ang ating sa pamilya. Tama ka dyan, Doc Joey. So be responsible ka barangay, ubusin ang gamot, sundin ang doktor. Maraming salamat sa iyo, Dr. Paulo Garcia, at sa inyong mga kabarangay. Sana ay marami kayong natutunan at maalala sa ating munting segment na ito. Ako po si Dr. Joey Chanyongo ng Real Talk with Doc. Hanggang sa muli nating tapatan. Ingat po tayong lahat.